So mga par, 2 buwan pa nga po bago magtapos ang 2025, marami na ang mga boxing fans ang nagpangalan sa 3 Division Undisputed Champion na si Terence Crawford bilang Fighter of the Year sa 2025. Kahit meron pa itong kalaban sa awards, walang iba mga idol kundi ang Japanese Monster na Naoya Inoue. Hindi pa nga nakita ng mga boxing fans ang performance ni Inoue sa laban nito kay Alan Picasso, pero parang tinuldukan na nila mga idol ang labanan ni Inoue at Crawford sa Fighter of the Year. Parang sinasabi na rin nila mga idol na kahit manalo man si Inoue kay Alan Picasso, hindi pa rin ito sapat para tibagin niya si Crawford. Well, talagang nakakabastos ito mga idol para kay Inoue. Grabe ang pinagdaanan ni Inoue sa ngayong taon. Mantakin nyo mga idol, nakaapat na laban ito sa ngayong 2025 dahil target ito na maging 2-time Fighter of the Year. Masyadong seryoso si Inoue mga idol na kunin ang award na to dahil bibihira lamang sa isang boxer na makuha ang ganitong award. Sa rason na lahat ng boxer kalaban mo dito, pero ang effort ni Inoue mga idol, hindi man lang napansin ng mga boxing fans at sa halip ibibigay ito kay Crawford kahit isang beses lang ito napalaban. Bagamat kung titimbangin naman natin mga idol, iba naman kasi ang ginawa ni Crawford. Tinalo nito ang pinaka-the best na fighter sa 168 pounds na dalawang division na mas malaki sa kanya. Maski tayo mga idol, walang halong bias. Deserve talaga ni Crawford ang Fighter of the Year. Marami nga panalo si Inoue ngayong taon, pero lahat naman ito mga idol, hindi naman natin masasabi na kalibel niya ito sa bakbakan. Pero kung lumaban si Inoue kay Nick Ball at tinalo niya ito para maging ganap na 5 division champion, posible natin makonsider mga idol si Inoue na maging Fighter of the Year kaysa kay Crawford. Samantala sa naging panayam naman po mga idol ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao, natanong siya mga idol kung sino ba daw sa palagay nito ang pinaka-the best na boxer sa buong mundo. Kung saan ngayon lang natin narinig to mga idol. Ang sagot na to ni Pacman. Prangka lang naman kasi na sinabi nito mga boss na siya daw ang the best boxer sa balat ng lupa. Well, sa totoo lang mga idol, mahirap talaga makipagdebate kay Pacman sa ganitong bagay dahil meron talaga ito resibo mga idol kung bakit tinatawag niya ang kanyang sarili bilang best boxer sa lahat. Tahimik na lang pati mga kapwa fighter ni Boss Manny dahil paano mo naman sasabihin na hindi siya ang the best kung halos lahat na mahirap na record nakuha na nito sa sports ng suntukan. Ang pinakamatandang naging kampiyon sa welterweight division, 5 division lineal champion, 4 decade champion, 3 beses naging Fighter of the Year, at higit sa lahat mga idol, ang 8 division champion ni Pacman. Lahat ng record na to mga idol, masasabi talaga natin na imposible talaga ma-break. Kaya talaga mananahimik ka na lang mga boss kapag sinabi ni Pacman na siya ang best boxer sa buong mundo dahil nasa kanya lahat ng resibo para tawagin siya na the best. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po mapabalita, nakasado na ang laban ni General Casimero sa December sa Japan para makabawi kaagad ito sa kanyang pagkatalo kay Kamida. Ayon naman po sa ating source mga idol, binabalak daw ng Team Casimero na kumuha ng bagong membro pangdagdag sa kanilang team. Hindi naman natin alam mga idol kung trainer ba ang kanilang kukunin o di kaya conditioning coach. Pero kahit ano pa yan mga idol, magandang move ito para sa kampo ni Casimero. Kailangan talaga nito gamitin lahat ng resources mga idol para manalo sa laban na to. Dahil kapag nasilat pa siya dito mga boss, wala na, goodbye na talaga si Cuatro Alas.